Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay Biyernes, April 19, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Orin Miranda. Dahil sa awa sa jeepney driver na nakabundol sa kanyang asawa, nakipagkasundo na lamang rito si Mareza Lagera sa kondisyong magbibigay pa rin ito ng pinansyal na tulong sa kanila. Ngunit makalipas ang isang taon ay hindi pa rin ito muling nagpapakita sa kanya. Ang detalye sa report na Erwin Quintana. Problema sa jeepney driver na hindi tumupad sa kanilang napagkasunduan matapos na madisgrasya ang kanyang mister. Ito ang problemang inilapit ni Mareza Lagera sa Responde. Kwento ni Mareza, nagtatrabaho bilang janitor sa isang electric company ang kanyang asawang si Jerry. At isang araw nang papasok sana ito sa trabaho, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Noong January 29, 2012 po, pumasok po yung asawa ko na si Jerry Lagueras sa trabaho po niya. Pagbaba po niya ng jeep, yung kasunod po na jeep bumangga po doon sa puwitan ng sinakyan niya. Kaya yun po na aksidente po siya. Sinagot naman daw ni Mario Del Rosario, driver na nakabangga kay Jerry, ang isang araw na hospital bill nito. Pero dahil sa awa niya sa naturang driver, nakipagkasundo na lang si Mareza rito. Mahirap din naman po ako, tapos mahirap din naman po yung driver. Kung makulong po siya, wala rin naman po magsusuporta sa pamilya niya. Kaya ang ginawa ko, nakipagkasundo naman po ako sa kanya, pero may pinirmahan kami na kasulatan. Panagutan po niya yung mga obligasyon dun sa hindi pagpasok, sa araw na hindi napasok yung asawa ko, tsaka yung sa pagpapa-check up. Ngunit ang nasabing pirmadong kasunduan ay hindi naman daw tinupad. Yung time na tinakda niya na ganitong araw, ganyan ibibigay niya, hindi na ho sila nagpapakita. Dahil dito, nagpasya na si Mareza na formal na kasuhan si Mario, ngunit hindi pala nito binigay ang tamang address, kaya ang sabpina nito ay hindi nakakarating sa kanya, hanggang sa tuluyan na lang na nakansela ang kaso. Ito na ang nagtulak kay Mareza na lumapit sa Responde. Masamang-masama ang loob ni Mareza sa driver dahil sa pagtalikod nito sa kanyang pananagutan. Bagay na lalong nagtutulak ngayon kay Mareza para ipaglaban na mapanagot ito. Siyempre nasasaktan din kasi naawa ako sa driver, pero ako naman ngayon ang kawawa. Sa awa ko sa kanya, na pinalitan niya ng kasinungalingan, kaya doon po ako na gusto kong ipaglaban talaga yung napagkasunduan namin. Kailangan na raw kasi nila ng pera dahil nabaon na rin sila sa utang. Wala ho kami makukuha na ng gastusin, kaya hanggang ngayon po hindi pa ho kami naka-recover sa mga bayarin po sa utang, kaya pilit ko po talagang hinahabol sila. Dagdag pa sa nagpapahirap sa kanyang kalooban ang paninisi sa kanya ni Jerry. Sabi niya, ngayon hahabol-habol ka. Kung noon pa wala na sanang problema ngayon. Ako sa Erwin Quintana, ang inyong koresponde. Sa ating pagbabalik, makasama natin ang kinatawan mula sa Land Transportation Office para sagutin ang ilan sa ating mga katanungan kaugnay ng kasong inilapit sa ating Mareza. Tutok lamang po.
Patuloy pa rin natin tinututukan ang kasong inilapit sa atin ni Mareza Lagera. Tinakbuhan po sila ng jeepney driver na nakabangga sa kanyang asawa matapos nilang magkasundo na magbibigay pa rin ito ng pinansyal na tulong sa kanila. Kaugnay po nito, sinubukan din po na responde ng mga kapanayam ang operator ng jeep na nakabundol sa asawa ni Mareza. Isang Henry Alvarez ang itinuro ni Mareza na operator na nasabing jeep. Ngunit nang tinawagan po namin ang telephone number na ibinigay ni Mareza, wrong number daw ang aming tinatawagan at wala raw kasi silang kilalang Henry Alvarez. Wala naman pong ibang numero ng jeepney driver at operator na maibigay sa amin si Mareza. Kasama po natin ngayong hapon si LTO Assistant Regional Director Benjamin Santiago III. Sir, Director, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Opo, una sa lahat, ano bang pananagutan ng LTO pagka ganito mga kaso? So usually, kapag may mga traffic accidents or involving yung mga pedestrians natin, dapat naisumbong o naipakita sana sa PNP or kahit sa nearest barangay nang sana'y na-actionan agad. Doon pa lang magagawa na sana ng kasunduan whether or not to push for a filing of a criminal case against doon sa driver at saka doon sa operator. Sa LTO side, pwede rin naman silang magtungo sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division dito sa may East Avenue para mag-lodge ng formal complaint. Nga lang, doon sa ating narinig kanina, parang may katagalan na rin yung pangyayari. Oo. So, mahigit isang taon na yata. mahigit isang taon na. So, I think dapat siguro magfa-file pa rin ng, sa korte na yung na-aksidente na tao. Pero kasi ngayon, we really cannot take cognizance of the case since tapos na yung aksidente. Wala namang LTO personnel na apprehending officer na po pwedeng mag-witness doon. So, ang may papayo siguro natin kay Miss Mareza yata, Yes. na po pwede siyang mag-file ng formal complaint sa munisipyo. Pwede rin naman na magtungo siya sa Intelligence and Enforcement Division ng LTO para mag-file ng complaint. Pero yun nga lang, since medyo matagal na yung case, I don't think na mabibigyan pa ng magandang resulta yung magiging investigasyon. Since hindi na nga makontak yung operator or yung driver mismo. Dahil binigyan daw po sila ng phone number nung pinaka-operator, wala na rin. So, paano yun, sir? At this point in time, LTO lang ba maaari makatulong, Ina Mareza? Actually, sa ngayon, dapat talaga diretso na yan sa municipal courts. Yan naman talaga tinatadhana ng ating batas. Ngayon, ang sinasabi lang naman, LTO, siya yung bahala sa traffic regulations. Sa mga ganyang accidents na involving pedestrians o kaya kahit nakapwa sa sasakyan, kaya dinedeputize ng LTO ang Philippine National Police. Pero mga on the spot yan. On the spot. Pero yung mga Kasi ganitong... deputize lang naman. deputize sila. Pero yung ganitong mga medyo mahaba-haba na rin panahon ng tumakbo, dapat sana hindi nila pinalala ng ganoon. Kasi ang unang-unang may responsibility sa kanya dyan is the operator. Since this is a public utility jeep, dapat sana yung operator, namimili siya ng mga driver niya na talagang responsable. Now, kagaya niya na nakadisgrasya, automatic dapat nagbigay na ng, kung may kasunduan sila ni Mareza na magbibigay ng parang danyos perwisyos doon sa nangyari sa asawa niya, antimano dapat tinupad nila yon. Nga lang, kapag gaganyan na wala naman sila naging kasulatan, hindi na naman sila pinamagitan man lang kahit sa barangay o sa estasyon ng pulis, so it's very hard to enforce any and all na napagkasunduan nila. Ayun. Ang pinakamainam dito, lumapit na lang po sa municipal court. Kaya po na pinapayag po ninyo, o kaya ay sa... Pwede rin naman sa PNP. PNP, tama po kayo. Or sa Intelligence and Investigation Division ng LTO. LTO, alright. Okay, so yan po ang dapat na gawin ni Ms. Mareza Lagare para na sa ganon, medyo mapabilis naman yung naantala pong tulong sa kanila. Alright. May maipapayo pa ba kayo, sir, kay Mareza? Sa ngayon, siguro naman after a year, baka medyo malakas na naman yung mister niya, no? Yes. So, I really would like to, yung ipayo sa kanila na magtungo nga sila, magreklamo sila. Hindi naman po pwede na parang hinayaan nilang yung kaso nila na maging ganon. Kahit na wala silang naging written na
kasunduan, siguro naman kinikilala rin ng mismong operator since nagbigay siya ng phone number. Yes. Nabigay naman yung kanyang Kailan contact mali? details. Kaso nga lang, yun nga, after a year, talagang parang wala na. Maaaring nagtatago din naman yung tao. So, hindi na naman natin alam yung full story. Pero sana habulin pa rin nila. Alright. Ako, maraming po salamat, Assistant Regional Director Benjamin Santiago. Pero bago ko pakawalan, may nagtatanong po na texter, bakit daw po mabagal ang serbisyo sa LTO Novaliches Branch? Wala pa rin daw pong speaker na maibigay sa mga motorista. Ayan. Speaker pala inaantay po nito eh. Parang ano yata yan? Actually, stickers yan. Sticker. Stickers yan. Parang speaker na kasulat, di ba? Sticker. Well, anyway, when it comes to the service of LTO, sa ngayon, IT ang nagpapatakbo niyan eh. So, medyo luma na yung technology natin, kaya nga nagkakaroon ng bidding. So, sa ngayon, ang bidding ng IT project ng LTO, hindi pa siya tapos. Nagkaroon siya ng mga failure sa mga nakaraan, pero hopefully within this year, matapos na rin yon. Doon naman sa sticker problem, miski naman sa plate, medyo naririnig nyo na rin naman sa balita yon. Ganun pa rin. It is undergoing the process of bidding. Alam nyo naman sa government, talagang kailangan yung pinaka-competitive at saka yung pinaka-most advantageous sa government, yun ang dapat na ipatupad sa bidding. Hindi po pwede yung mabilisan. Tama po. Okay. Mga kaibigan, maraming salamat po. Assistant Regional Director Benjamin Santiago. Mga kaibigan, magbabalik po kami lang muna paalala. Isang kababae natin na lumapit sa Responde para mabigyan ng linaw ang mga katanungan nila tungkol sa SSS pension ng kanyang namatay na tatay na hindi nito naasikaso noong nabubuhay pa. Si Irene Quintana sa report. May 10 taon na nagtrabaho sa isang electric company si Bonifacio Aguila at ng mga panahong iyon nagawa nitong maghulog ng kanyang SSS contributions. July 13, 2008, sa edad na 74 years old, namatay si Bonifacio dahil sa stroke. Kwento ng kanyang anak na si Belinda Torres, noong nabubuhay pa ang kanyang ama, hindi nito nagawang asikasuhin ang kanyang SSS pension dahil aniya sa isang loan na hindi pa nababayaran. Baka natakot siya dun sa kanyang, alam ko 300 pesos lang, sabi ng nanay ko, ang loan ng tatay ko. At ngayon ngang wala na si Bonifacio, nais nilang malaman kung may pag-asa pa sila sa dapat sana ay SSS pension ng kanyang ama. Dahil nalilito sa kanilang karapatan, ilang katanungan ang ipinaabot nila sa SSS sa pamamagitan ng Responde. Gusto ko yung hindi niya nakuha noong siya ay buhay pa, yung 14 years na dapat ipinag-pension niya, yung sana, tsaka yung 5 years na dapat pinag-pension din ng nanay ko pagkatapos mamatay ng tatay ko. Tapos kung magpe-pension pa ang nanay ko ngayon, kung makuha namin yun, tapos kung magpe-pension pa siyang diretso, o magpe-pension lang ba ang nanay ko monthly, wala na yung nakaraan, o ano bang mangyayari, ano bang makukuha namin, lump sum, wala akong idea eh. Wala akong matanong eh, kaya dito ako lumapit sa inyo sa Responde. Dagdag pa ni Belinda, nakapag-file na rin daw sila ng death claim, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nila ito natatanggap. Nais ni Belinda na maibigay ang naturang pensyon sa kanyang ina na si Rosita Aguila, na ngayon ay 79 years old na at umaasa na lamang sa ibinibigay nilang magkakapatid. Gusto ko po sanang, kung may makukuha kami, gusto ko pong makuha na sana mas maaga habang buhay pa yung nanay ko para mapakinabangan niya, makita niya, malaman niya na nakuha namin ang pinaghirapan ng tatay ko. Kasi alam kong naghulog ang tatay ko, alam kong naghulog siya doon, may makukuha kami. Ako si Irene Quintana, ang inyong correspondent. Upang masagot ang mga katanungan ni Belinda Torres, inilapit na Responde kay Ms. Meros Francisco, Head ng Media Affairs Office ng SSS, ang kaso ito. At narito ang kanya naging pahayag. Lumalabas, merong total na 103 contributions yung father niya. Kung tutuusin, kung titignan natin yung guidelines natin sa retirement claim, kulang pa din ito for a lifetime pension kasi 120 yung kailangan natin. Ngayon, dahil sa namatay na nga siya, ang pwedeng makuha nung family
aside from the funeral claim na based on our records ay nakuha na nila, yun pong death claim. Saksiyan natin ang isinagawang payout ng DSWD sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at alamin natin kung ano ito sa pagbalik ng responde. Maaga isinagawa ng DSWD ng kanilang payout sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito bilang pagsunod sa COMELEC Resolution 9585 na nagbabawal sa mga ahensya ng gobyerno na maglabas ng pondo ng pamahalaan tuwing nalalapit ang eleksyon. Bilang pagtugon sa COMELEC Resolution number 9585 na nagbabawal sa mga ahensya ng gobyerno na maglabas ng pondo ng pamahalaan tuwing nalalapit ang eleksyon, maagang isinagawa ng DSWD ang payout sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa National Capital Region. Nandito tayo ngayon sa Manila Central Post Office para sa payout ng may mahigit 2,000 beneficiaries mula sa lungsod ng Maynila. So far, okay naman kasi yung 2 months po naibigay po sa akin na buo. Isa lang po ang anak kong nakapasok. Yung 1,600 po na natanggap ko na malaki na pong tulong sa akin at sa pamilya ko. 1,002 for my 2 kids. Tapos, ginamit ko siya this graduation. At the same time, yung mga projects na hindi ko na nung last grading nila, nagpahabol ko sila ngayon ng doon ko po ginamit yung pera. Sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, bawat pamilyang benepisyaryo ay tumatanggap ng maximum na 1,400 pesos kada buwan na ibinibigay kada 2 buwan. Ito ay matatanggap nila kung sila ay tutupad sa mga itinakdang kondisyon ng programa. Pantawid Pamilyang Pilipino Program po ay may 6 na kondisyon para sa mga beneficiary nito bilang kapalit doon sa kanilang cash grant na tinatanggap mula sa pamahalaan. Unang-una, sa isang pamilya na may buntis na miyembro ng pamilya ay kinakailangan magpa-prenatal sa loob ng 9 na buwan na mismong buwan ng pagbubuntis. Kinakailangan magtungo sa health center at magpakonsulta sa isang doktor upang malaman o i-check ang kanyang kondisyon ng pagbubuntis. At pagkatapos ito, kinakailangan pa din siya mag-postnatal check-up. 3 weeks after giving birth, kinakailangan makapunta sa health center at maka-avail ng postnatal check-up, kabilang dito ang breastfeeding counseling, family planning, and child rearing procedures. Pangalawa, kinakailangan ang mga bata na ang edad ay 0 to 5 years old madala sa health center upang magpa-check-up. Para sa mga batang ang edad is 0 to 2 years old, kinakailangan dalhin ang kanilang anak 1 beses sa 1 buwan to avail of immunization, weight monitoring, vitamin supplementation, and of course, treatment of illnesses. Para naman doon sa mga 3 to 5 years old na mga bata, sila po ay required na pumunta sa health center 1 beses kada 2 buwan upang magpatimbang at sukatin ang kanilang height o yung tangkad nila. And of course, yung treatment po ng illnesses din nila. Pang-apat po, kinakailangan po yung mga bata ay pumapasok sa daycare center, yung 3 to 5 years old. At yung 6 to 14 naman po na mga bata na pasok sa programa ay kinakailangan din po pumasok sa pampublikong eskwelahan na kung saan dapat ang kanilang kabuuang attendance sa programa o sa eskwelahan dapat hindi bumaba sa 85% kada buwan. Anything lower than 85% would mean that they are not compliant and subsequently hindi po sila makakatanggap ng cash grant. Then during the year na yun, school year, kinakailangan masiguro ni nanay na ang kanyang anak ay makatanggap ng 2 beses sa loob ng isang school year ng deworming pills or tablet upang mapurga ang mga bata. Finally, kinakailangan si nanay ay umattend ng buwan ng family development session
na kung saan ito ay pinangungunahan ng ating mga city or municipal link upang talakayin, pag-usapan, kasama ang mga magulang on a monthly basis, ang mga paksa ukol sa pagiging mas responsabling magulang. When we say responsible parenthood, pinag-uusapan dito o tinatalakay ang mga usapin hinggil sa relasyong mag-asawa, relasyon sa anak, pagpapalaki sa anak, komunikasyon sa bawat isa, pagpapatibay, basically ng relasyon ng isang pamilya. Malaki na pong tulong sa akin at sa pamilya ko. Para po sa DSWD, malaking tulong po yung ginagawa nila sa aming proyekto ngayon. Marami po silang taong natutulungan. Halimbawa po yung makapos din sa buhay. Ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Metro Manila ay umaabot na po sa 204,000 households. Mayroon po tayong dalawang paraan upang ibigay ang kanilang cash grant. Una po dito ay ang pagbibigay sa pamamagitan ng over-the-counter payment o pagpunta sa mga pinakamalalapit na PhilPost branches dito sa Metro Manila. Tapos yung pangalawa ay through cash card na kung saan ibinibigay sa mga beneficiary na ini-issue ng Land Bank of the Philippines at bini-withdraw ng ating mga beneficiary sa programa. Ang ating pong pamahalaan ay gumagawa ng programa at serbisyo upang siguraduhin na ating maisakatuparan, no, yung tinatawag natin na inclusive growth o sama-samang pag-unlad. Ito pong Pantawid Pamilya ay isa sa mga konkretong programa ng ating pamahalaan upang magkatulungan tayo tapusin o puksain ang usapin ng kahirapan sa ating bayan. Maging po tayo, responsable sa paggamit ng cash grant, mamuhunan tayo sa pag-unlad ng ating mga anak, higit sa lahat, patatagin pa natin ang pamilyang Pilipino. Kung kayo ay may tanong o reklamo tungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, maaari kayong mag-text sa 0918-912-2813 o tumawag sa 943-DSWD o 3793. Sa mga nais makipag-ugnayan sa Responde, pakitext lang inyong buong pangalan, address at ang nilalaman na reklamo. Maaari nyo kami tawagan sa aming hotline 491-7844, Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga sumusunod po sa amin, maaari pakisunod din po yung contact number para kayo agad namin matawagan. Maaari po kayo magpadala ng mga video sa amin na mga gusto nyo reklamo, mga kaganapan na nakapeperwisyo sa inyo at gusto maaksyonan.
At para mapanood ang aming mga previous episodes, i-like lang ang aming Facebook fan page, Responde na 25. Maraming salamat po sa aming sponsors, Gloveful Restaurant Grill and Resort at ang Naksarap Eat All You Can Restaurant na matatagpuan sa Mindanao Avenue. Salamat din po kina Mr. and Mrs. Ignacio Ignamanaog ng ISSM Printers, Hail Design at kay Dr. Elaine Galvez at ang Galvez Clinic. Ang Responde mapanood nyo Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang tanging po naming hangad ang kayo matulungan, walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang gabi, ako si Oren Miranda.